Siomai. Thank you. 你食啦，而家喺嗰啲食物燒賣，燒賣。哦，呢婆婆燒賣都唔使食飯㗎啦 ，enough 啦，我要。得唔得㗎？麻麻地。Okay. OK 啊，真。If a restaurant 32蚊。So, bago kami pumunta sa hospital, kakain muna kami kasi mamaya pa, alas 12 pa yung schedule, kaya kain muna kami. So, ito yung sa akin, kasi ganun. Working tailor shop. Many Chinese, poor Chinese people working in San Francisco, labor the man. Salary very low. Then they want the market get all the chicken feet through the way. I'm buying chicken feet. Wow, they 唔使錢嘅 ，potato 唔使錢，哇 ，chicken feet 嘅。Really? People American not eat chicken feet yet, so all they don't get. The Chinese labor will get the market. Now, when the people eat, they are selling everything. Yeah. So, 50 na naman ang binigay, pang taxi mamaya. Bumili nga ng siomai, mag-aabono naman ako dito sa taxi. Talaga to si Amo. Hindi mainitin. Hintay na kami ng time niya. 15. Ito yung kanyang ano. So, number 34. So, ayun, nakauwi na kami ng bahay. Actually, it's 2 PM. So, medyo matagal kami sa hospital. So far, so good naman yung result ng blood test ni Amo kasi ngayon is 7.8 lang. Last time nung pumunta kami, like 3 months ago, nasa 12 yung result nung ano niya, yung blood test niya. So ngayon, 7.8. Mataas siya kung sa mataas, pero considering na he is 93 years old, so okay na lang yung result niya, acceptable na yon. Actually, may katabi kami kanina na Pinay, kasi meron siyang chart. Si Amo may ganyan din chart, kaya lang ayaw na niyang pagpakuha ng blood test kasi nasasaktan daw siya at ninenervyos siya. So, nakiusap sa doktor na ano na lang kami, strict na lang kami sa diet niya, basta wag na lang siyang, kasi every 3 times a week kasi yung blood test niya. So sabi niya, inom na lang daw siya ng medication, but so far naman, dahil nga hindi na kami naglalagay ng sugar sa mga pagkain at miniminize na rin yung mga carbohydrates na kinakain niya, so far naging bumaba ng 7.8 yung kanyang ano,
blood test. So, sabi ni Doc, hindi na daw kailangan. Kasi dapat ngayon, kung mataas pa rin, like 10 pa rin siya, or nasa 10, kailangan talaga niya mag-medication. Pero dahil nga sa bumaba naman, hindi na siya binigyan ng medication. So, naging maayos yung, yung pakiramdam niya, sabi niya. So, yung mga binabawal lang talaga sa kanya is carbs. And syempre, Chinese, alam niyo Chinese, laging may sugar yan sa pagkain nila. Like, pag nagluto kahit gulay, may konting sugar. Lahat ng sauce, binabawal na sa kanya, yung mga oyster sauce. Shanghainese itong amo ko. Yung pagkain nila, parang sa atin na maalat, manamis-namis, parang ganun yung pagkain nila. So, tayo mahilig din tayo sa sugar, ha, ang Pinoy. Mahilig tayo sa toyo. May toyo na may sugar pa, ganun, diba? Para bumalanse. Pero, sa totoo lang talaga, guys, mas mabuting konting asin lang yung nilalagay natin sa pagkain. Medyo bland, medyo walang lasa, pero mas nakakabuti yun sa ating kalusugan kesa naman masarap. Masarap. Pag kumain tayo, napapakain tayo ng madami, syempre masarap, 'di ba? Pero in the long run, tayo din ang magsasuffer. Dahil sa kahilig natin kumain ng masarap, matamis, maalat, madaming kanin. Naiipon at naiipon yun sa katawan natin. Parang ako lang. Ngayon may maintenance na dahil nga mahilig kumain ng masarap. Gabing-gabi na kumakain pa. Masarap eh. Mahilig sa prito, mahilig sa chips, mahilig sa drinks. Kung kailan ako tumigil sa kakainom ng Coke, doon ko naramdaman yung mga bagay na dapat maramdaman ng mga nag-overeat. So, yun. So far, effective talaga siya na yung pinawas namin yung, hindi na kami naglalagay ng sugar sa mga pagkain niya. Although yung kanin, hindi talaga pwedeng mawala sa kanya. So, yung kanin niya, isang bowl, kung dapat yun lang yung carbohydrates na kakainin niya, kanin lang. Kung any sa food na may carbohydrates like potato, patatas, ganun. Kailangan isang bowl pa rin yun. Halimbawa, may patatas siyang kakainin, babawasan yung rice niya. Mag-equivalent lang dapat doon sa isang bowl ng kanin lahat. So sabi niya, hindi na lang siya kakain ng potato. Ayaw kasing maniwala, di ba matanda? Ang hirap-hirap niyang paintindihin. Pero, paunti-unti naman, natututo siya. Paunti-unti naman nakikinig na siya. So, kanina, ayaw talaga niyang isama yung anak niya. Kasi nga, magulo daw sila. Kung ano-ano yung sinasabi sa doktor. Hindi naka-point doon lang sa dapat na sabihin ng doktor o dapat doon lang sa problem ngayon na yung diabetes niya. Last time daw kasi sinabi nung anak niya na inoperahan siya sa colon. This is ayaw niyang ipaalam na pumupunta siya sa private hospital kasi may iba pa siyang problema sa health niya. Pag public kasi, nakafocus na yun doon sa may regular check-up kasi ng dun sa blood test ng sugar, lipid profile, or sa mga cholesterol, ganun, sa high blood pressure. Hypertension, meron siya kasing regular. Parang ako din, may regular check-up din ako ng ganun. So, doon naman sa public, doon nakafocus. So, laging chine-check yan every 3 to 6 months. So, pagka, ibang sakit na, alam ba, nilagnat siya, inubo siya, pupunta siya sa family doctor niya. Pero once na masamang-masama yung pakiramdam niya at iba yung nararamdaman niya, pupunta talaga siya sa private hospital para i-general check-up siya doon. At syempre, maalagaan siya ng maayos. Ganun sila dito. Syempre, may pera sila. Madali para sa kanila yung pumunta sa hospital at magpagamot.
Hindi tulad natin na minsan nga kahit may pera ka pa parang ay, hindi pa maayos yung treatment, no? Dito talaga grabe. Si amo ko, 3 beses na yata yan inoperahan sa colon. Kasi nung dumating ako dito 2 beses eh. Then may mga nauna pa daw. May nauna pa daw nun, nakinak din yung colon niya. Then nung dumating ako, 2 beses. Tapos parang wala lang, after nun, okay lang siya. Parang wala lang nangyari paglabas siya ng hospital, back to normal siya. Ganun lang dito kabilis pag may pera. Tsaka high-tech na kasi ngayon yung mga gamit sa hospital. So ayun na nga, kailangan kong mag-report sa mga anak niya kasi nga wala siyang isinama at makulit. So isa-isa kong i-message, isa-isa rin silang nagtatanong, di na lang sila gumawa ng group chat So, dahil wala yung anak niyang babae at ayaw niya isama yung anak niyang lalaki, ngayon naman ako yung magre-report sa kanila isa-isa kung ano nangyari, kung ano yung resulta. So, isa pa lang yung na message ko. Yung dapat kasama namin ngayon, siya pa lang yung minessage ko sa resulta. Tuwang-tuwa naman sila. Pero alam niyo ba guys, pag nanay ka, pag tatay ka, or pag parents ka, kahit naman sabihin natin na, ay wag kang sumama. Pero, deep inside us, gusto pa rin natin yun na sumama sila. Gusto pa rin natin makita na concerned sila sa atin or mahal nila tayo. Hindi yun, sinabihan ka na wag sumama, is hindi ka nasasama. Paano mo malalaman yung sitwasyon, hindi ba? Kasi ako katulong lang ako eh. Kung ano lang yung sasabihin ko, yun lang. Kung may gustong ipatago yung matanda na huwag mong sabihin to sa kanila, syempre hindi ko sasabihin kasi siya yung boss ko eh. Darating lang yung time siguro na masasabi ko yun, pero if worst scenario may mangyari, kasi susunod ako sa kanya, siya yung amo ko. Pag sinabi niya sa akin na ganito, ganyan, susundin ko talaga siya kasi nga ako katulong ako. May mga time na sinasabi niya sa akin na huwag kong sabihin. Minsan papunta kami ng private hospital, sinasabi niya sa akin na hindi ko sasabihin. Pero pagka na-confine siya na lalabas siguro sa mga 3 araw, kailangan ko nang sabihin yun. Pero pagka kinabukasan lalabas, yun, hindi ko sinasabi kung mga light lang. Pero pagka may kailangan na ma-confine siya dahil may problemang malaki sa katawan niya, sinasabi ko, minamessage ko yung anak niya. So, para sa akin talaga, para sa mga anak, kailangan talagang nandun tayo kung ano yung kailangan ng parents natin, Like ako nung inoperahan yung nanay ko, umuwi din ako kasi hindi nga ako komportable na marinig ko lang kung ano yung sitwasyon. Saka iba kasi, iba pag anak yung nag-alaga sa nanay, sa totoo lang. Iba pag anak yung nag-alaga sa magulang. Although ako hindi ako maasa na alagaan ako ng mga anak ko. Gawa ng may sarili silang buhay, may mga pangarap silang kailangan nilang abutin or magkakaroon sila ng sarili nilang pamilya. Tulad din natin, may mga sariling pamilya, may sariling priority. Pero kung kaya lang, alagaan din natin yung mga magulang natin. Tapos tingnan mo ngayon umuwi, sabi niya, mag-report ka na sa mga anak ko. Sabihin mo na kung ano yung nangyari. O diba? Believe lang. Gusto din niya malaman ng mga anak niya, ayaw lang niyang kasama. Ayaw din naman nila ipagpilitan na samahan yung tatay nila. Parang lungkot. Naaawa din ako sa kanya, kaya lang. Sabi niya kasi, 4 yung anak niya, isa lang yung wala dito. Yun yung lagi niyang kasama sa ospital. Sabi niya, sige lang, babalik naman na si Cheche mo, sabi niya. Babalik naman na si ate mo sa April. So sa next ko na
na schedule. Sabi niya, siya na yung kasama ko. Diba? Naglulong pa rin siya na may anak siyang kasama. So, ganun ang magulang, guys. Kahit nasabihin niya, hindi ayaw-ayaw, aarte-arte. Deep inside, kailangan nila ng anak nilang nasa tabi nila pagka may kailangan silang gawin or may mga concern na about sa kanila, ganun. Kahit ako, kahit sino sigurong magulang, kahit sabihin natin strong tayo, diba? Kahit gusto pa rin natin nakasama natin yung pamilya natin. Well, minsan wala rin tayong choice, lalo pat malayo yung mga anak natin. Like ako, malayo yung mga anak ko. So, ngayon may sakit ako, wala lang. I have to be strong, ganun. So, ganun din yung matanda ko. Ganun din yung amo ko. So, bye for now, guys. Thanks for watching. So, wala akong kwentang vlog. Kwenta-kwenta lang. Then, nag-decide lang ako na siguro more on vlogging ako ngayon. More on sharing. Kasi wala lang. Hindi ko alam kung hanggang kailan din ako. May mga nararamdaman din kasi ako. So, I just want to record it. Kung someday makita man ng mga anak ko to, malalaman nila kung ano yung mga nasa isip ko. Kasi hindi ko naman masabi sa kanila at busy sila sa buhay nila. May mga kanya-kanya silang buhay, busy-busy sila sa pagtupad ng mga pangarap nila. At ayoko naman maging burden sa kanila, yung mag-share ka lang ng wala lang naman pala. So, better siya na sarili ko na lang. I guess, vlog ko na lang. So, yun lang. Thanks for watching!